ka-business, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So ayun, kaka-uwi-uwi lang namin ni Kenzo, pero medyo madilim na. Marahil po mga ka-business, nabasa nyo na sa title o kaya sa thumbnail kung saan patungkol itong vlog na ito. At yun, tama po kayo. At kaka-uwi lang namin ni Kenzo. Pagdating namin dito, wala si Intoy. Hindi ko alam kung asan. At andito yung cellphone niya, iniwan. So, galing kami doon ni Kenzo sa KB House. At yun, mga ka-business, pasensya na kayo kasi hindi ko na po kasi hindi ko na, parang kailangan ko nang may masabihan kung ano yung sitwasyon namin ngayon, kung ano yung nangyayari sa buhay namin ngayon. At yun, nag-message ako kay ate kagabi ng madaling araw, mag-aalauna na yun, mga alas 12 ata o ganyan. So nag-voice message ako sa kanya na sabi na kung napanood nyo po mga ka-business doon sa vlog nila, vlog namin kanina sa ka-business na nag-message ako kay ate na kung pwede pa-counseling namin si Intoy, mga ka-business, kasi dahil nga po sa stress na nararamdaman niya ngayon, na halos nahirapan talaga siyang makatulog kasi kagaya nung nasabi ko doon kanina na mahihiga kami ng magkasama, tapos pag nakatulog ako, maalimpungatan ako, wala siya sa higaan. So, sa hanapin ko, andun pala sa labas na nag-iisip na naman. So ayun, gusto ko lang magpasalamat kila ate, kila kuya sa suporta, at salamat din kasi hindi nila binaliwala yung message ko, kasi mga ka-business, hindi ko na po talaga, kasi parang kinakabahan din ako, natatakot din ako kung ano yung mangyayari, ganyan. Tapos napag-usapan namin doon kanina na ayun, tulungan kami ng sa church, meron po silang kausapin niya si Intoy. Pero hindi niya po alam na pumunta kami doon kanina. Kagabi dapat, hindi man po kami natuloy. So kanina kami natuloy. At yun, salamat talaga kasi wala po kasi kaming ibang masabihan, mga ka-business, kayo, tsaka ang ka-business family, sila ate, sila kuya. Kasi ito kasi nangyayari po, hindi po ito alam ng pamilya ko, ng pamilya ni Intoy. Kasi siguro hindi na sila nakakapanood ng mga vlog namin. Kasi hindi sila nag-message na ano nangyayari, ganyan. Siguro feeling ko lang hindi nila napapanood yung vlog. Pero minsan tumatawag sila sa may GC kasi may GC kasi sila Intoy, mga kapatid niya. Minsan tumatawag sila din, pero hindi ko po alam kasi si Intoy, minsan hindi niya sinasagot kumbaga ayaw niya nang sabihin yung problema niya kahit sa kapatid niya, niya. Sabi ko naman, siguro mas okay din na kami na lang kami na lang yung wag na sabihin sa kanila, resolbahan lang namin, mga ka-business, para hindi na din sila mag-alala. Ayan, mga ka-business, may mga nagko-comment na ang sabi ay yung mga comment na positive na makakapagpabalik ulit ng tiwala ni Intoy sa sarili niya, yung mga positive comments, ganyan, na nagpapayo
sabi nila, pabasa ko daw po yung kay Intoy yung mga ganong komento. Bale, ginagawa ko naman po yung mga kabisnes na minsan kung ayaw niya basahin, nilalakasan ko yung pagbasa ng komento na mapapabuti kami, na alam kong mapapabuti kami dun sa komento na yun. Hindi lang kami, syempre ang Kabisnes family, na yun nga, namiging okay ulit. Ayan, tapos yung mga bash naman, hinahayaan ko na sila. Nabanggit ko nung nakaraan sa vlog namin na hindi ko siya pinagbabasa ng comment. Ayan. Yung mga kabisnes, daming nag-comment talaga. Thank you sa inyong lahat, sa mga positive na nagko-comment na, ayan, wag nyo nang i-bash yung Intoy. Imbis na kung gusto mag-comment kayo ng wag na lang kayo mag-comment, ganyan. Kung mambabash naman kayo, wag na kayo mag-comment. Ang daming nagtatanggol din na ganon. So, syempre, natutuwa ako kasi nagmamalasakit kayo para sa amin. Ayan. Tapos, meron pa nagsabi, si Intoy daw mga kabisnes is ma-pride kasi bakit daw hindi siya sumama sa akin papunta doon kila ate, kila kuya kanina, kasi sobrang taas daw ng pride ni Intoy, ganyan parang sinusubukan ng kung ano-ano ba. Tapos ang ko naman, bilang asawa niya, masasabi ko, siguro para sa akin hindi naman siguro sa pagiging ma-pride ang nararamdaman ngayon ni Intoy. Syempre mga kabisnes, madami na pong nangyari sa mga nagdaang araw ando na yung wala ka ng tiwala sa sarili mo, ando na yung nahihiya ka, ando na yung pinanghihinaan ka, ando na yung mixed emotion ba, halo-halo na yung tumatakbo sa utak niya. So yun, sa mga nagsasabi na wag ko daw, ano ba yung sabi sa comment, na wag daw akong matutulog hanggat hindi pa natutulog si Intoy. Gano'n naman mga kabisnes ganyan naman talaga ginagawa ko. Nung mga nakaraan, kasi nga natatakot, parang kinakabahan ako. Sabi ko, ba't gato yung pakiramdam ko? So, tapos bigla kong nabasa sa comment na parang nagbigay sa akin ng clue na baka nga mangyari yung ganyan. So, sabi ko sa sarili ko, ganito na lang gagawin ko. Antayin ko talaga siyang makatulog kahit anong oras pa yan. Kahit abutin man niya ng umaga, okay lang. Basta ang importante. Tsaka, pakaramdam ko naman mga kabisnes, hindi naman siguro ganun kahina si Intoy para maisip niya yung bagay na hindi dapat. Kasi nararamdaman ko naman siya nararamdaman ko naman yung damdamin niya na nilalabanan niya talaga kung ano yung nararamdaman niya na sakit, na kung ano halo-halong pakiramdam. Ramdam ko naman yun na paunti-unti naman kahit papano. Hindi din ako nagsasawa sa kanya na sabihin yung mga naobserbahan ko. Sabi ko nga sa kanya nung nakaraan, sabi ko, Toy, tikman mo nga yung yung niluto ko, yung nakaraan, yung langka. Ano yan, tikman Tapos sabi ko, basta mga kabisnes, nag-uusap kami niyan, kinakausap ko siya kahit minsan hindi siya sumasagot. Kumbaga ako ngayon yung sa kanya, dapat habaan ko yung pasensya sa kanya kasi dati ako yung mabilis ako yung mabilis mainis, ganyan. Siya talaga yung mahaba yung pasensya. Tapos para ngayon, baliktad. Ako yung dapat gumawa ng ganun para intindihin siya. Ayun, sa mga nagsasabi naman na maliit na problema lang yan, pinalaki nyo, ganun. Siguro para sa'yo, maliit na problema lang. Pero sa amin, hindi. Hindi yun ganun kaliit na problema. Mga kabisnes. Kasi tiwala. Ang nasa isip niya kasi tiwala
yung tiwala na feeling niya nabawasan, nawala, ganun. So hindi yun para sa akin kasi mahirap po i-earn yung yung tiwala, mga ka-business. Alam nyo po yan. Kasi hindi ka naman basta-basta magtitiwala sa isang tao kung ilang araw mo palang nakita, nakasama, 'di ba? So kailangan mong makilala kailangan nyo makilala yung isa't isa. Ganyan, magkasama ng matagal para masabi mo buo yung tiwala mo sa isang tao. At yun. Hindi ko pa alam yung, sa totoo lang po mga ka-business, hindi ko po alam kung ano yung desisyon niya. Kahit ako po yung asawa niya, hindi ko alam yung desisyon niya, mga ka-business, kung pasensya na po kayo. Kahit na itanong ko sa kanya, Toy, ano bang plano? Ano bang gagawin natin? Ano ba yung pakiramdam mo? Ano ba yung desisyon mo? Yun yung mga tanong na gusto kong sagutin niya ba sa akin ngayon. Kagaya ng nasabi ni Kuya kanina. Kasi, di ba nung mga nakaraan, nung nagbablog dito yung mga kagwangs, nababanggit niya na gusto niyang umuwi muna. Parang, i-refresh yung yung isip niya, ganyan. Ganun na, na ganyan muna, uwi muna tayo. Nasasabi niya din yan sa akin, mga ka-business, para ba yung parang, dito kasi sa amin, sa bahay lang kami, inaaya ko nga siya minsan, lumabas, ayaw niya. Yun, gusto niya, dito lang, balik dyan, dito sa labas, balik-balik. So ayun, ako naman, nag-iisip naman ako ng paraan kung paano ko parang mapapagaan yung pakiramdam niya. Ayun, basta palagi lang positive yung mga sinasabi ko sa kanya. Nasabi ko, kaya ba tayong hahayaan mo ba na sirain tayo ng isang tao na hindi naman natin kilala? Na sinasabi na ipagpapalit mo ang pinagsamahan sa pera? So isipin mo na lang kapag ka natalo ka, nalugmo ka, anong magiging reaksyon nila, diba? Tuwang-tuwa sila, masayang-masaya sila kapag nagawa nilang pabagsakin ka, diba? Hindi. Kung iisipin mo yun, ganon. Ang sabi ko naman sa kanya, isipin mo na lang ang lahat ng mga masasayang bagay na pinagsamahan, pinagdaanan, hindi lang masaya, pati malungkot yung mga problema na nalagpasan. Huwag ka magpatalo sa taong hindi naman natin alam kung ano ba yun, kung totoong tao ba yun o ano. Gusto kang sirain. Ayun, madaming nagko-comment na si Intoy kasi ang nakikita nila na matatag sa mga kagwangs, kaya si Intoy daw yung pinupunteriya. Hindi ko lang po alam kung dahil nga doon, kaya ginagawa nila yun kay Intoy sa amin. Tsaka ako na po nagsasabi sa'yo kung sino ka man, nagkamali ka ng pinunteriya kasi ngayon, ganito kami, pero darating din yung araw na makikita mong masaya ulit si Intoy. Ako na nagsasabi sa'yo. Yan, sabi ko nga sa kanya, ang daming sabi ko, Toyo, tingnan mo. Ang daming nagko-comment, cheer up, ganyan, cheer up. Parang masarap babasahin yung gano'n, yung mababasa mo na, Toy, yung pinagsamahan nyo ni Kuya Ka-Business, ng Ka-Business family. Yun na lang yung isipin mo, huwag mo na yung isipin yung mga, kung ano man yung mga nangyari, ganyan. Yun nga din yung sinasabi ko sa kanya, mga Ka-Business. Pero, alam naman po natin yung damdamin ng isang tao. Hindi naman tayo pare-pareho ng nararamdaman na pag
pag sinabi kong kaya ko, kaya niya, di po ba? Kagaya nung kanina, pumunta ako dun sa ka-business house, di ba? Na parang kinaya ko na pumunta doon kahit na parang nag-aalinlangan din ako kasi mga ka-business, si Intoy hindi ko kasama na pupunta doon. Syempre magtatanong yun sila kuya, sila ate kung ano na bang kumusta na si Intoy. Yun nga mga ka-business. Pero nilakasan ko lang yung loob ko kasi kailangan ko eh. Tsaka syempre namimiss na din namin sila. Ayun, hindi nga ako nagkamali mga ka-business na nakinig sila kuya, sila ate sa mga sinabi ko patungkol kay Intoy. At yun, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal at pagmamalasakit niyo sa amin. Magbasa tayo ng ilang comment mga ka-business. Ayan, dalhin daw si Intoy psychology or psychiatrist para ma-counseling. Yun mga ka-business yung napag-usapan na yan namin dun sa vlog kanina sa ka-business official na magpapa-counseling nga po si Intoy. Pero di ko lang po alam kung isasama, hindi na po siguro yung isasama sa vlog kasi kailangan daw private na pakikipag-usap yun. Yan, sa pala mga kabisi sa mga nagpa-private message pa sa amin. Salamat sa lahat ng suporta. Pinapalakas niyo yung loob. Hindi lang yung loob ko. Hindi lang, pati din kay Intoy mga kabisis na nag-e-effort po talaga kayo na mag-type ng sobrang pagkahaba-habang message para lang maiparamdam sa amin yung suporta at pagmamahal niyo. Ayan. Ayan, ito basahin natin to. Kay Solor Suwa, laban lang Intoy, ipakita mo sa naninira sa iyo na matatag ka pa rin sa pamilya mo. Pray lang lagi. Alam ko na kaya mo yan. Ikaw pa naman ang number 1 kong kagwang na sinusuportahan. Pray lang. Ayan. Isa din yan sa mga gantong comment yung nagpapagaan ng mga pakiramdam namin. Ito. Intoy, naiyak ako habang napapanood kita. Laban lang, huwag mong hayaang manaig ang mga taong masama ang hangarin. Laban lang, mas maraming tao ang handang sumuporta at magmahal sa iyo at sa pamilya mo, lalong-lalo na sa KBO na handang ipaglaban ang tama. Ayan, mga kabisis, tingnan niyo naman. Mas madami yung taong handang sumuporta para sa buong pamilya kaysa sa mga taong gustong manira sa amin. Yan, totoo po yan mga ka-business. Ayan, may nagsasabi pa nga na mayaman na daw kami dahil sa nagbigay na pera ng sponsor. Ayan, isa gantong mga comment yung dapat hindi na pinapansin. Yan, dito sa lahat ng itong vlog na to mga kabisis na may 100 comments, siguro wala pang kalahati yung
mga basher. So, mas madami talaga yung sumusuporta kaysa sa mga nambabash. Kaya, talo pa din kayo. Talo pa din kayo mga basher. So, mga ka-business, pasensya na po kung ako lang muna ang magbablog ngayon kasi wala naman sasabihin si Intoy ba? Wala siyang gustong sabihin sa ngayon muna siguro. Tsaka na lang siguro kapag kung ano ng mga update po namin kayo, update ko po kayo kung ano po yung mga desisyon, mga plano na gagawin, mangyayari, ganun. At yun pala mga ka-business, yung napag-usapan din sa vlog kanina yung nabanggit ko na yung uuwi sa probinsya. Ayun, wala naman talagang problema yun. Kila kuya kila ate, basta ang importante makipag-usap ng maayos, magpaalam ng maayos. Ayan, kahit sino naman po sa amin, dati pa nila yung sinasabi na kung gusto nyo magbakasyon, wala namang problema. Ang importante, magpaalam kayo ng maayos. Ayun, mga ka-business. Madami nang nakakamiss kay Intoy. Madami nang nakakamiss sa Intoy na kwela, na puro joke, mapang-asara. Yung mga gantong comment, parang isipin mo na nakakamiss nga mga ka-business, no? Kasi, ngayon kasi, hindi naman kami makapag-vlog ng masaya, kulitan, kasi, kahit na walang camera, kung ganito din. Tahimik lang. Tahimik yung namin ngayon mga ka-business. Tahimik yung bahay. Yun, niisip ko talaga mga ka-business na tama talaga yung decision ko kanina na pumunta doon sa ka-business house kahit hindi niya alam. Pero ngayon, alam niya na mga ka-business at pinaliwanag ko naman na sa kanya kung bakit ako pumunta, kung ano yung ipinunta ko doon, kung ano yung sabi ni ate, kung ano yung sabi ni kuya. Sinabi ko sa kanya lahat, mga ka-business. Ayun, inaantay ko kung anong sasabihin niya. Pero, tinitingnan ko siya, parang nag-iisip. Yung expression niyang mukha niya, hindi man siya nagsalita, pero parang nag-iisip siya. Sana maging okay ka na, Intoy, laban lang. At yan, madami din nagsasabi na ayan, lalo na yung pinagsamahan. Hindi naman po namin sa binabaliwala sila kuya, sila ate sa mga pahayag nila sa vlog. Ganyan. Hindi namin sila binabaliwala mga ka-business. Sa totoo lang, nasasaktan kami. Sobrang nasasaktan kami sa nangyayari ngayon. Lalo na ako para kay Intoy kasi 'di ba kilala ko kung ano yung pagkatao niya, kung anong gaano siya kakwela, ganyan sa pagdating sa vlog. Syempre ako yung unang-unang nasasaktan para sa kanya mga ka-business. Kaya pero hindi po ibig sabihin na ganito yung nararamdaman niya sa ngayon, hindi na namin nire-respeto sila ate at kuya. Hindi po totoo yun. Kasi yung respeto po namin sa kanila, kahit na ano man ang mangyari, hindi po yun mawawala mga ka-business. Yan po yung tandaan nyo.
pasalamat talaga kami kasi may ate at kuya na nang makinig sa lahat ng hinanaing namin sa buhay. So ayun mga kabisi, siguro wala na akong, siguro panoorin nyo na lang po itong vlog. Ayan, itong vlog na to kanina ni kuya. Sa mga hindi pa nakakapanood, please po, para malaman nyo kung itong vlog is ano to doon sa vlog na to ni kuya. Parang may konektado. So sa mga hindi pa po nakakapanood, panoorin nyo po mga ka-business. At siguro hanggang dito na lang din itong vlog ko. At salamat po ng marami sa inyong lahat mga ka-business. Malalagpasan din natin ito mga ka-business. Salamat. See you next vlog mga ka-business.